Assalamualaikum. Ang ilan sa mga patotoo hinggil sa katotohanan ng Islam. Ang Quran hinggil sa paglaki ng bilig sa sinapupunan ng tao. Part 3. Noong taong 1981, sa panahon ng ikapitong komperhensya sa Medicina, 7th Medical Conference sa Dammam, Saudi Arabia, si Professor Moore ay nagsabi, isang malaking kagalakan para sa akin na makatulong sa pagbibigay ng kaliwanagan sa mga pangungusap sa Quran sa paglaki ng tao. Maliwanag para sa akin na ang mga pangungusap na ito ay galing kay Muhammad mula sa Diyos, sapagkat halos ang lahat ng kaalamang ito ay hindi natuklasan hanggang sa marami pang mga sumunod na mga siglo. Ito ay nagpapatunay sa akin na si Muhammad ay sugo ng Diyos. Sa gayon, si Professor Moore ay tinanong ng ganitong mga katangian. Ito ba ay nangangahulugan na kayo ay naniniwala na ang Quran ay gawa ng Diyos? Siya ay sumagot, hindi mahirap para sa akin na tanggapin ito. Sa panahon ng isang kapulungan, si Professor Moore ay nagsabi, sapagkat ang pagyuyugto-yugto sa paglaki ng bilig ay masalimuot, mahirap unawain, dahil sa patuloy na pagbabago-bago sa panahon ng paglaki. Iminumungkahi na isang bagong sistema ng pagbubukod-bukod ay maaaring mabuo sa paggamit ng mga terminong nababanggit sa Quran at Sunnah. Kung ano ang sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginawa o pinahintulutan, ang panukalang sistema ay payak, simple, malawak ang saklaw at tumutugma sa kasalukuyang kaalaman tungkol sa bilig, embryological knowledge, ang masusing pag-aaral sa Quran at Hadith, mga pinagkakatiwalaang salin sa ulat ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang kanyang sinabi, ginawa o pinahintulutan. Sa huling 4 na taon ay nag-ulat ng sistema para sa pagbubukod-bukod ng bilig ng tao na lubos na kahanga-hanga, dahil ito ay naiulat noong ikapitong siglo pagkatapos isinugo si Jesus Kristo, bagamat si Aristotle ang nagtatag ng siyensya sa pag-aaral ng bilig, Science of Embryology, mula sa kanyang pag-aaral sa itlog ng manok noong ika-4 na siglo. Bago isinugo si Jesus Kristo, hindi siya nakapagbigay ng detalye tungkol sa mga yugto nito. Sa kaalaman mula sa kasaysayan sa pag-aaral sa bilig, embryology, kaunti lamang ang kaalaman hinggil sa pagyuyugto-yugto at pagbubukod-bukod ng bilig ng tao hanggang sa ika-20 siglo. Dahil dito, ang paglalarawan sa bilig ng tao sa Quran ay hindi nabatay sa kaalaman ng siyensya. Sa ika-7 siglo, ang makatwiran lamang sa pagpapasya ay ang mga paglalarawan na naihayag kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula sa Diyos. Wala siyang paraang malaman ang mga detalye nito, sapagkat siya ay isang taong di makabasa at di makasulat at walang pagsasanay sa siyensya.